Sa kabila ng kanyang nararamdaman, kinailangan niyang maging kalmado at mag-isip ng mabuti. Kung haharapin ni Sebastian ang mga anak nila ni Sabrina, magiging komplikado ang sitwasyon, lalo na para kay Sabrina at sa mga bata na walang kamalay-malay sa tunay nilang ama. Hindi ko mapapangako, Sebastian, sabi ni Ram. Pero kakausapin ko si Sabrina. Wala ako sa posisyon para magdesisyon tungkol sa mga bata. Sa kanya manggagaling ang sagot. Tumango si Sebastian. Tanggap ang sagot ni Ram. Hindi man siya masaya, batid niyang kailangang dumaan sa tamang proseso upang makilala ang kanyang mga anak. Salamat, Ram. Mahinang sabi ni Sebastian. Kahit na alam kong mahirap para sa iyong sitwasyon, nagpapasalamat ako na pinapakinggan mo ko. Tumango si Ram, subalit hindi niya mapigilan ang kirot ng selos at galit sa kanyang dibdib. Kahit pag-aano siya kaseryoso sa kanyang pangako na protektahan si Sabrina at ang mga bata, alam niyang darating ang araw na kailangang harapin ang katotohanan tungkol kay Sebastian. Habang pinagmamasdan ni Ram si Sebastian at Raquel, isang malalim na pangamba ang sumagi sa kanyang isip. Alam niyang may mas malalim pang dahilan ng pag-atras ni Raquel sa kaso. Mayroon siyang hindi sinasabi at mas lalo itong nagpapagulo sa sitwasyon. Sige, aalis na muna ako. Paalam niya sa dalawa. Uuwi ako at kakausapin si Sabrina. Salamat, nakangiting sabi ni Sebastian sa kanya. Sa paglabas niya ng pinto, nakasalubong niya ang kanyang ina. Anak, aalis ka na ba? Magiliw ito sa kanya. Halata pa rin na kinakabahan ito. Oho, aalis na ho ako. Lalagpasan sana niya ito, ngunit hinawakan ng ina ang kanyang braso. Anak, Ram, please. Sana kalimutan na natin ang nakaraan. Alam kong malaki ang aking pagkakamali sa'yo. Ngunit handa akong magpakumbaba sa'yo. Mapait siyang ngumiti. Wala ho yun, ma. Sanay na ako sa ganitong buhay. Sige ho, aalis na ako. Agad niya itong tinalikuran. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na lingunin ang sariling ina. Ayaw niya. Sanay na siya ng walang ina. Matagal na. Mabigat ang kanyang mga paa nang dumating kina Sabrina. Wala roon ang mga bata dahil nasa paaralan. Bandang 10:00 pa lang noon. Akala niya naroon si Sabrina, ngunit wala. Lumabas na siya ng bahay nito at tinungo ang kanyang bahay. Pagbukas ng pinto, biglang may bumagsak sa kanyang kwarto. Magnanakaw! Sa loob-loob niya. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdanan. Saka mabilis niyang sinipat ang pinto. Nagulat siya kung sinong naroroon. Isang babaeng naka-nightgown. Kitang-kita ang kabuuan ng katawan nito sa manipis na kasuotan. Ginawaran niya ng maalab na halik si Sabrina. Bakit? Anong bakit? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Bakit ka narito? Gusto ko lang iparamdam sa'yo na espesyal ka sa akin at ikaw ang mahal ko. Ayokong nagdududa ka sa akin at iisipin mo na hindi kita mahal. Yumakap sa kanya si Sabrina. Pero nais makita ni Sebastian ng mga bata. Sabi niya habang yakap-yakap si Sabrina. Agad kumalas si Sabrina sa kanya. Nag-iba ang aura ng babae. Matapos nilang magniig at mabanggit niya ang tungkol sa hiling ni Sebastian. Anong sabi mo? Tanong ni Sabrina sa kanya. Buti na lang at nariyan ka na. Sabi ni Ram, pilit na pinapababa ang tensyon sa pagitan nila. Sabi ni Sebastian, gusto niyang makita ang mga bata. Alam kong may mga komplikasyon, pero para sa kanya mahalaga ang pagkakataong yun. Nakita niyang pagkabigla sa mukha ni Sabrina. Hindi ko alam, Ram. Ang dami nangyari at hindi ko alam kung paano siya magiging bahagi ng buhay ng mga bata. Sabrina, hindi mo maikakaila na ama siya ng mga bata. Kailangan nilang malaman ang tungkol sa kanya. Sagot ni Ram. Nag-aalala sa maaaring maging reaksyon ni Sabrina. Kahit papano may karapatan siyang makilala sila. Tumingin si Sabrina sa mga mata ni Ram. Halatang pag-aalinlangan. Pero paano magiging epekto nito sa kanila? Kung makikita nila si Sebastian, magulong lahat. Baka magsimula silang magtanong tungkol sa kanya at ang mga nangyari. Pero hindi mo ba gusto na malaman nilang totoo? Tanong ni Ram. Dapat silang malaman ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay, kahit gaano pa ito kasakit. Ram, ayoko nang dagdagan ng komplikasyon. Sagot ni Sabrina, habang unti-unting bumabalik ang kanyang emosyon. May mga anak tayo na kailangan nating protektahan. Alam ko,
At yun ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-usapan ito ng mabuti. Kung di tayo mag-uusap, mananatiling nakababad ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Ram. Isipin mong mga bata, sila ang dapat nating unahin. Nakangiti si Sabrina, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay naroon pa rin ang takot at ang pag-aalala. Baka kailangan kong kausapin si Sebastian, pero kailangan kong tiyakin na handa ang mga bata. Ayokong ilagay sila sa ganitong sitwasyon. Tumango si Ram. Sige, kausapin mo siya. Handa akong suportahan ka sa anumang desisyon na gagawin mo. Hindi kita iiwan, Sabrina. Salamat, Ram. Kailangan kong iyong suporta. Sagot ni Sabrina. At unti-unti niyang naramdaman ang ginhawa sa puso niya. Haharapin ko si Sebastian at sasabihin ko sa kanyang mga nararamdaman ko. Kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Ano man ang mangyari, nandito lang ako. Sagot ni Ram. At sa pagkakataong yun, naramdaman nilang dalawa na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, magkakaroon pa rin sila ng pag-asa para sa hinaharap. Habang papasok ang ama ng mga ito at si Sabrina sa restaurant, ramdam ni Ram ang bigat ng kanyang puso. Lahat ng nangyayari ay tila naglalaro sa kanyang isipan. Ang takot na mawalay kay Sabrina, ang pag-aalala para sa mga bata, at ang pangambang baka hindi sila maging maayos ng kanilang ama. Nang makapasok, nakita ni Sabrina si Sebastian na nakaupo sa isang sulok, tahimik na nag-aantay. Ang kanyang itsura ay puno ng pagkaabalang nag-aalala. Nagkatinginan sila, at sa loob ng isang segundo, parang nagkaroon ng diagulo sa kanilang mga mata, mga tanong, mga alaala at mga damdaming hindi pa natatapos. Sebastian, mahinang tawag ni Sabrina habang papalapit sila. Nandito na kami. Salamat na nagpunta kayo. Sagot ni Sebastian. Nagsimulang tumayo, ngunit nakasimangot ang dalawang bata. Sila ba ang mga anak ko? Tanong nito na puno ng pag-asa. Oo, sila nga, sagot ni Sabrina. Nakatingin sa kanyang mga anak na tahimik na nagmamasid kay Sebastian. Sila si Caleb at Calvin. Hello kids. Bati ni Sebastian, subalit nahirapan siya sa kanyang ngiti. I'm your dad. And I've wanted to meet you both for a long time. Hi! Sabay na tugon ng mga bata, ngunit halata ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Sabrina ang tensyon sa paligid, at alam niyang kailangan nilang maging maingat sa mga salitang binitiwan. Sit down tayo, mungkahi ni Sabrina na umaasa na maiiwasan ng anumang hindi pagkakaunawaan. Umupo silang lahat at nagsimula ang waiter na magbigay ng menu. Habang nag-uusap at umu-order ng pagkain, palaging nakatingin si Sebastian sa mga bata. Tila pinag-aaralan ng kanilang mga galaw. Ang mga bata naman ay bahagyang kinakabahan, subalit naisip din nila na ito'y isang pagkakataon upang makilala ang kanilang ama. Anong gusto niyong pagkain? Tanong ni Sebastian, umaasang makakabawi ng loob ng mga bata. May mga paborito ba kayo? Gusto namin ng pizza, sagot ni Calvin, excited. Okay, pizza it is. Tumugon si Sebastian. Ngumiti ng kaunti. At nachos, anong sa inyo? Oo, gusto ko ng nachos. Sigaw ni Caleb. Nagiging mas komportable sa sitwasyon. Nakita ni Sabrina na unti-unting nagiging mas relaxed ang mga bata habang nag-uusap sila tungkol sa pagkain. Parang nag-aalab ang puso ni Sebastian habang pinagmamasdan ng mga bata na masaya. Anong ginagawa niyo sa school? Tanong ni Sebastian, patuloy ang pag-uusap. Marami, may mga proyekto kami at nag-aaral kami ng math. Sabi ni Calvin. Math? Gusto ko rin ng math. Sagot ni Sebastian, na halatang masaya sa kanyang natutunan. Minsan, pwede ba tayo mag-aral kasama? Baka makatulong ako sa inyo. Siguro, sagot ni Caleb na tila nagsisimula ng bumuo ng koneksyon kay Sebastian. Sa kabila ng mga ngiti at tawanan, nag-uusap naman si Sabrina at Sebastian sa mga tanong na may karga ng mga damdamin. Sebastian, kailangan nating pag-usapan ng mga nangyari, sabi ni Sabrina. Hindi madaling nagdesisyon ng mga bata na makilala ka. May mga bagay tayong dapat linawin. Oo, naiintindihan ko. Ayokong ma-stress sila. Gusto ko lang talagang makilala sila at malaman kung paano sila matutulungan. Sagot ni Sebastian, nag-aalala sa mga nararamdaman ng mga bata. Alam ko, sagot ni Sabrina. Pero kailangan din nilang malaman na
Hindi madali ang lahat ng ito. Kailangan natin maging honest sa kanila. Habang nagpatuloy ang pag-uusap, unti-unting umusbong ang mga damdaming naglalaban-laban. Ang pag-asa na magkaroon ng isang pamilya, ang takot sa hindi tiyak na hinaharap, at ang pangakong protektahan ng mga bata sa mga masalimuot na bagay. Maya-maya dumating ang kanilang order. Ang mga bata ay tuwang-tuwa habang binabayaran ang kanilang pagkain. Nagsimula nang magbukas ang atmosfera, at sa huli na pagtanto ni Sabrina na kahit gaano pa man kahirap ang sitwasyon, may pag-asa pa rin para sa kanilang lahat. Pagkatapos nilang kumain, nagpasya si Sebastian na tanungin ng mga bata kung anong gusto nilang gawin. May gusto ba kayong ipagawa sa akin? Gusto ko kayong pasayahin. Tayo na lang sa playground, mungkahi ni Caleb na excited na. Pwede, sagot ni Sebastian at tumango si Sabrina. Habang naglalakad sila papunta sa playground, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Naramdaman ni Sabrina na ang pagsisimula ng bagong relasyon sa pagitan ni Sebastian at ng mga bata ay maaaring maging simula ng isang bagong kwento. Isang kwentong puno ng pag-asa, pagkakaunawaan at pagmamahal. Alagaan mong mga anak natin. May halong lungkot sa tinig ni Sebastian. Mahalaga kayo sa akin. Kahit hindi mo sabihin, aalagaan ko talaga sila. Mga anak ko sila. Hindi ngumingiting sagot ni Sabrina. Alam kong mabuti kang tao. Alam ko na nasa mabuting kamay ang mga anak ko. Malungkot pa rin ang tinig ni Sebastian na tila ba namamaalam. Pasensya ka na kung hindi ako naging mabuting asawa. Kung pakiramdam mo, niloko kita. Pasensya ka na kung naging mahina ako. Bumuhos ang luha ni Sebastian. Baka huling pagkikita na natin to. Napamulagat siya at napatingin dito. Nakatitig lang si Sebastian sa mga bata. Hindi na kita guguluhin. Nakatayo si Ram sa malayo, nakatutok ang tingin sa masayang eksena sa playground. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid, naglalaro at nagtatawanan. Habang si Sabrina at Sebastian ay nag-uusap na tila ang lahat ay maaayos na muli. Saksi siya sa pagbuo ng isang mundo na gusto niyang maging bahagi. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at mga tawanan, naramdaman niyang matinding sakit sa kanyang puso. Ngunit paano naman ako? Tanong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Alam niyang mahalaga si Sabrina kay Sebastian at wala siyang magagawa kundi ang manood sa malayo habang unti-unting bumabalik ang kanilang koneksyon. Ang mga alaala ng kanilang mga sandaling magkasama ay bumalik sa kanyang isip. Ang mga tawanan, mga pangarap na pinagsaluhan at mga tamang desisyon na nagdala sa kanila sa isang bagong simula. Pero ngayon, tila naiiwan siya sa dilim habang ang kanyang puso ay naglalaban sa pagsiselos at pag-asa. Bakit hindi ko sila matanggap? Tanong niya sa sarili, kasabay ng pagdapo ng mga luha sa kanyang mga mata. Dapat ay masaya ako para sa kanila. Mahal ko si Sabrina at alam kong masaya siya kay Sebastian. Muling tumingin siya sa mga bata, naaaninag ang kanilang mga ngiti, na tila hindi natitinag kahit gaano kalalim ang kanyang mga alalahanin. Silang prioridad ko. Dapat silang lumaki sa isang masayang pamilya. Sabi niya sa sarili, pinipilit na isang tabi ang kanyang mga damdamin. Ngunit sa tuwing makikita niya magkasama si Sabrina at Sebastian, tila bumabalik ang mga sugat na akala niya ay ganap ng napagtagumpayan. Ang mga mata ni Sebastian, puno ng pagmamahal at pag-asa, ay para bang nag-uumapaw ng emosyon na noon ay sa kanya nakalaan. Naisip ni Ram na anong klaseng ama siya kung hindi siya makaligtas sa mga damdaming ito. Maya-maya na pagtanto niya na wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ang sitwasyon. Kung hindi siya ang taong pinili ni Sabrina, marahil ay panahon na para bumalik siya sa kanyang mga layunin, sa kanyang sariling buhay. Kailangan niya magsimula muli, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga anak ni Sabrina at Sebastian. Kapag nagkita kami, kailangan kong ipakita sa kanya ang aking suporta. Bulong niya sa sarili, kailangan kong iparamdam kay Sabrina na nandyan ako, kahit na hindi akong pinili niya. Nakatitig siya sa mga ito. Kitang-kita pa niya na nagyakapan si Sabrina at Sebastian at hagudin ang likod ng lalaki. Napatalikod siya, hindi niya kayang makita ang ganoong eksena. Marahil akala lang niya na may pagtingin ito sa kanya. Naglakad na lang siya palayo, baon ng sakit ng dibdib na dulot ng eksenang nakita niya. Habang papalayo si Ram, nararamdaman niyang bigat ng bawat hakbang. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila nagiging mas mabigat sa bawat segundo. At ang eksena na nasaksihan niya ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Akala niya may pagkakataon pa siya na baka siyang pipiliin ni Sabrina. Pero ngayon malinaw na sa kanya ang lahat.
Mali siya. Hindi siya kailanman naging una sa puso ni Sabrina. Pinilit niyang patigilin ang mga luha, ngunit hindi niya napigilan ang kirot. Para siyang nilulunod sa sakit at kalungkutan, at kahit gaano niya gustong magpakatatag, hindi niya maipagkaila ang katotohanan na iniwan siya sa isang sulok habang si Sabrina at si Sebastian ay muling nagkakalapit. Samantala sa playground, hindi na mapigilan ni Sebastian ang pag-iyak. Tila bumalik lahat ng kanyang kasalanan at panghihinayang sa mga oras na yon. Hindi niya inaasahang masasaktan siya ng ganito. Oo, alam niyang mahal ni Sabrina si Ram. Ngunit iba pa rin ang marinig ito mula sa kanya mismo. Niyakap ni Sabrina si Sebastian. Pinapakalma ang lalaki. Hindi niya masikmurang ideya na makitang ganito kalungkot si Sebastian. Ngunit kailangan niya maging matatag para sa mga bata at para sa kanilang lahat. Tahan na, bulong ni Sabrina habang hinahaplos ang likod ni Sebastian. Baka makita ka ng mga bata. Ayokong makita nila na ganitong kalagayan mo. Hinugot ni Sebastian ang sarili mula sa yakap ni Sabrina. At sa gitna ng kanyang mga luha, tinitigan niya ito. Mahal mo ba si Ram? Tanong ni Sebastian. May halong desperasyon sa kanyang tinig. Napatingin si Sabrina kay Sebastian. Alam niyang masakit ang tanong na yon, ngunit alam din niyang dapat niyang sagutin ito ng tapat. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago siya nagsalita. Si Ram ang nakasama ko ng matagal na panahon. Nang panahong wala ka sa tabi namin ng mga bata. Napamahal na ako kay Ram. Napakabuti niyang tao. Mahal na mahal kita, Sabrina. Sana mapatawad mo ko. Sa lahat ng pagkukulang ko. Sa lahat ng maling nagawa ko noon. Nabulag ako sa lahat ng mga kasinungalingan. Hindi ko mapapatawad si Raquel sa ginawa niya sa atin. Tumango si Sabrina. Matagal na kitang napatawad, Sebastian. Ang mahalaga ngayon ay ang mga bata. Kailangan nila ng buong pamilya. Makita na kahit may mga nasirang relasyon, kaya pa rin magtulungan para sa kanila. Alam kong mabuti kayong magulang ni Ram sa mga anak natin. Alagaan niyo sila, ha? Huwag kang magsalita na para kang nagpapaalam ka. Ikaw talaga. Napangiti na rin si Sabrina. Basta, huwag mo nalang pansinin ang mga negative. At muli patawad sa'yo. Tinawag nila ang mga bata, saka nagyakapan na parang isang buong pamilya. Sa labas ng playground, naglalakad si Ram sa kahabaan ng kalsada. Hindi niya kayang makita ang mga masasayang eksena. Ang mga yakap at luha na hindi na para sa kanya. Ngayon mas malinaw pa kaysa dati. Hindi siyang pipiliin ni Sabrina. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay, habang nagpapatuloy ang sakit na dulot ng pag-ibig na hindi niya kayang makamit. Ang mga pangarap na sanay para sa kanilang dalawa ni Sabrina ay unti-unti naglalaho. Parang bulang pinatalsik ng hangin. Ganito pala. Bulong niya sa sarili. Ganito pala kasakit ang hindi mapili. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya maaaring manatiling ganito. Hindi niya maaaring hayaang lamunin siya ng sakit at galit. Para sa mga bata, kailangan niyang maging matatag. Kahit na ang puso niya ay durog na. Kailangan niyang patuloy na itaguyod ang kanilang kaligayahan. Kahit na ang sarili niyang kaligayahan ay nawala na. Habang patuloy siyang naglalakad palayo, ramdam niyang malamig na simoy ng hangin. At sa kabila ng kanyang pag-iisa, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay. Kahit kaano man kahirap. Uuwi na pala kami, Sebastian. Paalam ni Sabrina sa lalaki. Maraming salamat at nakilala ko ang aking mga anak. Salamat sa iyo at kay Ram sa pagpapalaki sa mga bata na maayos at mabuti. Malungkot ang mga ngiti ni Sebastian sa kanya. Maaari mo naman silang dalawin kung nais mo. Nakangiting sabi ni Sabrina dito. Okay na ako. Salamat sa inyo mga anak. Niyakap ng mahigpit ni Sebastian ang mga bata. Salamat sa inyo at pinagbigyan niyo si Daddy. Opo, Daddy. Ingat po kayo. Sagot ni Calvin. Bye po, Daddy. Sabi naman ni Caleb. Sabrina, niyakap siya ng lalaki. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko hanggang sa huli. Alagaan mong sarili mo at ang mga bata. Maging masaya sana kayo ni Ram. Hindi nila akala na iyon pala talagang huling pagkikita nila. Uuwi na tayo? Tanong ni Raquel kay Sebastian. Masayang masaya ito. Oo, uuwi na tayo. Nakangiting sagot naman niya dito. Naninibago man masayang sumama si Raquel sa kanya.
Hindi alam ng babae kung ano ang gagawin niya. Magsama na lang sila sa impyerno. Sumakay na sila sa kotse. Pinapaandar niya na yon sa kahabaan ng kalsada. May itatanong ako sa'yo. Panimula ni Sebastian. Ano yon? Excited na sagot ni Raquel. Nag-assume siya na aayain siyang mag-date o magpo-propose ang lalaki sa kanya. Ikaw bang nagpabugbog sa akin? Namutla si Raquel. What do you mean? Tanong ni Raquel. Kahit na sa loob-loob niya alam na niya ang sagot. Umiikot ang kanyang isip sa mga posibilidad. Natakot siya na malaman ni Sebastian ang katotohanan. Bakit mo natanong yan? Alam mo Raquel, ilang araw na ako nag-iisip. Sabi mo walang dahilan para magsinungaling ka. Pero naiisip ko na kung paano nangyari ang lahat. Sagot ni Sebastian habang pinapadali ang takbo ng sasakyan. Nakatingin siya sa kalsadang tahimik. Ngunit ang isip niya ay naguguluhan. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Sagot ni Raquel. Subalit may kaunting pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Bakit naman ako gagawa ng ganon? Magkaibigan tayo, di ba? Pero ang mga tao sa paligid mo, Raquel, iba ang iniisip. At naiisip ko, ikaw ang may motive. Alam mong may mga pagkukulang ako kay Sabrina. Nakakaramdam ka ba ng galit? O baka may mas malalim pang dahilan? Natigilan si Raquel sa sinabi ni Sebastian. Kahit anong mangyari, hindi niya aaminin na may kinalaman siya sa pagkakabugbog dito. Inuulit ko, Raquel, may kinalaman ka ba sa pagbugbog sa akin? Tanong ulit ni Sebastian sa mahinahong paraan. Wala nga akong kinalaman dyan. May diin na sagot ni Raquel. Subalit sa likod ng kanyang paninindigan ay may takot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Biglang tinapakan ni Sebastian ang silinyador. Umabante ang sasakyan sa labis na bilis at agad na nanlamig ang kanyang katawan sa takot. Sebastian! Napahawak si Raquel sa upuan. Umaapaw ang takot sa kanyang mga mata. Ang bilis! Aamin ka o magsasama na lang tayo sa hukay. Pananakot ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang tinatahak. Ngunit ang boses ay puno ng galit. Nahihirapan na ako magtiwala sa iyo, Raquel. Dahil sa mabilis na takbo ng sasakyan, parang nag-iba ang mundo ni Raquel. Habang patuloy na umaarangkada si Sebastian, ang kanyang isip ay naguguluhan. Sebastian, tumigil ka na, please. Baka mabangga tayo. Bakit? Natatakot ka ba? Baka mahuli kita sa kasinungalingan mo? Sagot ni Sebastian. Tinitingnan si Raquel mula sa gilid ng kanyang mata. Alam mong hindi ako ganyan. Nagalit na sagot ni Raquel. Sinubukang maipakita ang kanyang katatagan. Kailangan mo rin akong pagkatiwalaan. Isa pa, Raquel. Kinuha ni Sebastian ng isang granada. Nanlaking mga mata ni Raquel na makita ito. Sebastian! Nahintakutan si Raquel sa nakita. Tumigil ka! Aamin ka o pasasabugin ko na lang tayong dalawa? Tanong ni Sebastian kay Raquel. Hindi makapaniwala si Raquel. Dahan-dahang inalis ni Sebastian ang pin. Oo na! Ako ang nagpabugbog sa'yo. Dahil ayaw mong makinig sa akin. Hawak ni Raquel ang magkabilang tenga niya. Tumigil ka na, please! Pero bakit? Hindi makapaniwala si Sebastian sa inamin niya. Bakit? Dahil hindi umubra yung una kong arte sa'yo na ginahasa ako. Pababayaan mo rin ako, kaya ako yung nagawa. Umiiyak niyang sagot sa lalaki. Lalo pang binilisan ni Sebastian ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ang kilabot kay Raquel ay abot na sa bumbunan. Please, tama na Sebastian. Ayoko pang mamatay, please. Pakiusap ni Raquel sa kanya. Hindi ko akalaing ganyang kasamahang ugali mo, Raquel. Napailing si Sebastian habang patuloy ang pagluha. Unang pagkakataong makita ni Raquel na umiiyak si Sebastian. Minahal lang kita ng labis, Sebastian. Subalit patuloy mo lang akong sinasaktan. Patuloy lang akong umaasa na darating ang araw na mamahalin mo rin ako. At nang malaman kong buhay si Sabrina, hindi pala akong legal na asawa mo at siya. Nagawa ko lang yon dahil sa'yo. Maniwala ka! Paliwanag ni Raquel. Napangiti siya. Saka malungkot na nilingon niya ang babae. Yoko nang makarinig ng kasinungalingan mo, Raquel. Malumanay na sabi ni Sebastian kay Raquel. Tama na. Mamamatay ka na, sinungaling ka pa. Totoong sinasabi ko, Sebastian. Sagot ni Raquel. Maniwala ka naman sa akin. Please naman.
Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos dahil sa takot sa maaaring gawin ni Sebastian sa kanilang dalawa. Ang labis na pagpapatakbo nito ay mabilis at ang granadang hawak nito ay nagbibigay ng pangamba lalo sa kanya. Pinaghiwalay niyo kami ng asawa ko. Ngayon, muntik mo na akong ipapatay. Ganyan ka pa magmahal, Raquel? Naningkit ang luha ang mata ni Sebastian. Ako naman ang nauna. Sebastian, ako! Hindi si Sabrina. Kahit pinalabas namin patay na siya, parang wala pa rin sa akin ang puso mo. Gaano ako katagal na maghihintay upang mahalin mo ulit? Mabuting tao si Sabrina, Raquel. Napapailing si Sebastian. Hindi mo siya kayang pantayan. Parang kutsilyo na tumusok sa kanyang sinabing mga salita ni Sebastian. Labis siyang nasasaktan at hindi makapaniwala. Subalit ang silinyador ng sasakyan ay hindi man lang tumitigil, bagkus lalong bumibilis. Ihinto mo na ang sasakyan, Sebastian! Sigaw niya. Baka mabangga tayo! Sorry, Raquel. Pero ipinasira ko ang sasakyang ito sa mga taong inutusan mong bugbugin ako. Sagot ni Sebastian. Ang takot ni Raquel ay tuluyang bumalot sa kanya habang unti-unting napagtanto ang mga sinasabi ni Sebastian. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang dashboard pero wala siyang magawa upang makontrol ang sitwasyon. Sebastian, please! Patawarin mo ako! Pagmamakaawa ni Raquel. Ang kanyang tinig ay garalgal sa takot. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Wala akong intensyon na saktan ka ng ganito. Ngunit nanatiling malamig si Sebastian, ang mga matay nakatuon sa kalsada. Tila ba wala ng balak pang bumitiw sa kontrol na hawak niya. Hindi mo ko kayang patawarin ka pa, Raquel. Pinilit mo kong kalimutan ang lahat. Pero ngayon tayo naman ang matatapos. Lalong bumilis ang takbo ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay tumutunog na parang babagsak sa anumang oras. Sebastian! Muling sumigaw si Raquel. Nagdadasal na sana'y magbagong isip na lalaking minsan niyang minahal. Ngunit walang balak si Sebastian na umatras. Ito na ang kabayaran, Raquel. Sa lahat ng kasinungalingan mo, sa lahat ng ginawa mo kay Sabrina at sa akin. Tapos na ang laro mo. Nagsimula ng gumewang ang sasakyan. Tila nawawala na ang kontrol ni Sebastian. Sa kabila ng galit at hinanakit, isang mahinang bulong ang binitawan ni Sebastian. Paalam, Raquel. Napasigaw si Raquel habang tuluyang nawalan ng kontrol ng sasakyan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang sarili. Habang nakapikit, nag-aabang sa anumang mangyayari. Isang malakas na kalabog ang narinig. Ang gulong ng sasakyan ay sumalpok sa gilid ng kalsada at tila dumudulas na papunta sa bangin. Sebastian! Ayoko pang mamatay! Please, ihinto mo! Ang desperadong sigaw ni Raquel. Ngunit sa kabila ng lahat ang mukha ni Sebastian ay nanatiling malamig at puno ng hinagpis. Wala nang babalikan, Raquel. Bulong ni Sebastian. Habang tinutok niya ang sasakyan sa mas matarik na bahagi ng kalsada. Kung ako'y matatapos, isasama kita. Sa isang iglap biglang bumangga ang sasakyan. Ang mundo ni Raquel ay nagpagulong-gulong. Ang mga tunog ng bakal at basag sa salamin ay naghalo sa hangin. Naramdaman niyang hapdi ng pagkakasugat at ang paghilab ng katawan. Ngunit ang takot ay nagbukas ng isang bagong takot sa kanyang puso. Isang sandaling katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata at nakita si Raquel, duguan, at wala nang malay sa tabi niya. Ang kanilang sasakyan ay halos durog na sa gilid ng isang bangin. Nilingon ang paligid para maghanap ng tulong, ngunit tila wala ni isang tao sa paligid. Inaalis na ni Sebastian ang kanyang seatbelt upang makalabas. Hinang-hina si Sebastian. Pinilit niyang makalayo sa sasakyan at ang huli na lang niyang naalala ay nawalan siya ng malay. Samantala hindi makatulog si Sabrina. Biglang sumagi sa isipan niya si Sebastian. Nakaramdam siya ng kakaibang takot at kaba nang biglang nagring ang telepono niya. What? Sang ospital? Nanginginig ang mga kamay niya at katawan sa narinig. Mabilis siyang lumabas. Nakita niya si Ram. Sabrina, bakit? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Ram, si Sebastian. Si Sebastian nasa hospital. Na-aksidente daw ang sinasakyang kotse. Ano? Mabilis na lumabas sila ng bahay at pumunta sa hospital kung saan din nila si Sebastian. Nadatnan din na doon ang mama niya na umiiyak. Mabilis silang nakalapit dito. Ma, kumusta na si Sebastian? Anak, malala ang tama ng kuya mo. Si Raquel. Nasaan si Raquel? Tanong niya sa ina. Patay na siya.
Hindi na siya nakaabot sa hospital. Hindi malaman ni Sabrina kung matutuwa sa sinapit ni Raquel, kabayaran sa mga ginawa nito sa kanya at sa pamilya niya. Lihim na umiiyak si Sabrina sa dibdib niya. Naroon pa rin ang pagmamahal sa asawa. Lalo nang nasilip niya ito, kung ano-anong aparatong nakakabit sa katawan nito. Hindi na niya napigilang mapahagulhol ng iyak. Nilapitan niya si Ram. Sabrina, nandito ako, hindi kita pababayaan. Ram, I'm sorry. Napakabuti ng puso mo. Mahal ko pa rin si Sebastian. Siya pa rin ang ama ng mga anak ko. Mabuhay lang siya bubuuin kong pamilya namin. Malungkot na tumingin sa kanya si Ram. Naiintindihan ko, Sabrina. Alam ko naman simula pa si Sebastian ang mahal mo. Patawarin mo ako, Ram. Hindi akong karapat-dapat sa wagas mong pagmamahal. May mas deserve sa pagmamahal mo. Maya-maya pa lumabas ang doktor na nag-opera kay Sebastian. Ligtas na po ang pasyente. Maya-maya lang pwede nyo na siyang makita. Lilipat po ng room. Masayang yumakap si Sabrina kay Ram. Ligtas na ang asawa niya. Samantala sa hindi kalayuan, hindi maintindihan ni Marcela kung paano lalapit kay Sabrina. Napakadami ng kasalanan niya sa manugang niya. Sabrina, alam kong hindi ito ang oras para sa paghingi ko ng tawad sa'yo. Kung may kapatawaran pa ba ang ginawa ko sa'yo? I'm so sorry sa lahat-lahat. Nabulag ako, naging sakim. Akala ko ito yung tama, pero mali pala. Kung nawala si Sebastian, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Umiiyak na wika ng ina. Patawarin mo ako. Niyakap ni Sabrina ang matanda. Tapos na po yun. Kung ano man po yung nangyari, mananatili na lang po yung isang masamang panaginip. Mahalaga po yung ngayon, ang kaligtasan ni Sebastian at yung mga oras na babawiin natin. Unti-unting iminumulat ni Sebastian ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwalang buhay pa siya. Iginala niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang asawa. Nakatulog sa upuan malapit sa kama niya. Sabrina. Sebastian, salamat, gising ka na. Umiiyak na wika ni Sabrina. Akala ko iiwan mo na kami ng mga anak mo. Akala ko iiwan mo na ulit ako. Mahal kita, Sebastian. Oh, Sabrina, mahal kita. Kayo ng mga anak ko. Akala ko hindi ko na ulit ikaw mayayakap. Paano si Ram? Tanong ni Sebastian. Nagkausap na kami. Naiintindihan niya ako. Tayo. Napakaswerte ng babaeng mamahalin niya. Napakadakila ng puso niya. Makalipas ang ilang buwan na pagpapagaling ni Sebastian, naganap ang isang malaking kasalan. Pinakasalan muli ni Sebastian si Sabrina. Napapaluha si Sabrina habang naglalakad kasabay ng kambal nila. Halos lahat ng sumaksi sa kasalang iyon ay napaluha na magpalitan ng vows ang mag-asawa. Maya-maya pa'y sumigaw ang kambal. Isang malakas na kiss daw ang sigaw ng dalawa. Masayang masaya ang kambal. Ngunit kahit hindi ang paparam nila, ang naging asawa ng mami nila, mananatili sa puso ng kambal ang pagmamahal kay Ram, bilang tito at pangalawang daddy nila. Sa reception nilapitan ni Ram si Sebastian. Kuya, aalis na ako. Siguro pupunta muna ako ng US, doon ko hahanapin ang kapalaran ko. Mangako kang di mo papaiyakin muli si Sabrina. At pag nangyari yun, kukunin ko sila at di ko na ibabalik sa'yo. Hindi na mangyayari yun, Ram. Mahal na mahal ko ang asawa at ang mga anak ko. Maraming salamat sa pag-aalaga sa kanila. Pagkatapos nilapitan ni Ram si Sabrina. Kailangan mo pa bang lumayo, Ram? Mamimiss ka ng mga bata. Pwede mo naman silang dalawin at hiramin. Nakapagdesisyon na ako, Sabrina. Di madali para sa akin ang lumayo, lalo na para sa mga bata. Pero ito lang ang paraan para makalimot ako. Tatawagan ko na lang ang mga bata. Hindi na ako magpapaalam sa kanila. Alam ko magiging masaya sila sa piling ng totoong daddy nila. Salamat, Ram. Yumakap si Sabrina kay Ram. Bago sila naghiwalay, masayang hinarap ni na Sebastian at Sabrina ang mga bisita nila. Habang masayang nakikipaglaro ang kambal sa lola nila, tuluyan ang natanggap ng matanda si Sabrina at ang mga apo niya. Malaki na rin ang pinagbago nito. Sa ngayon, masayang namumuhay ang mag-anak
At ilang buwan na lang muling magsisilang ng kambal si Sabrina. Kasabay ng kasiyahan na yon, ay ang balitang malapit na rin ikasal si Ram at magiging daddy na rin ito. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Sabrina at Sebastian. Dumaan man sila sa napakalaking pagsubok, dumanas ng sakit, hinagpis at pagsuko. Muli ang tunay at wagas na pag-ibig pa rin ang nanalo sa laban na ito. May mga taong nasaktan at umasa tulad ni Ram, ngunit sa huli matatagpuan niyang babaeng nakalaan talaga para sa kanya. Maraming salamat po sa pagsubaybay, simula umpisa hanggang dulo. Sana po ay muli samahan niyo ako sa panibagong kwentong ibabahagi ko, na tiyak na magbibigay sa inyo ng aliw at inspirasyon. Sa susunod po nating kwento, isang prom ding babae pero palaban. Lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kapatid na lalaki. Ngunit sa isang bar siya napadpad. At upang makapasok, kailangan niya magmukhang isang bayarang babae. At dito niya matatagpuan ang isang masungit, mayabang, matapobre at walang pusong binata. At isang kasunduan na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang pagiging fake wife niya.